Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping may karapatan bang bawiin ang mga regalong ibinigay sa ex dito sa Hukumang Pantahanan. Kay Jordan! Ikaw, saan ka? Ayan! Simula na yung labanan, yung mga pusta ninyo! Medyo na ilagay sa dalawang tabo, yung isa kay Elric at yung isa kay Jordan! Ano? Pusta na! Mukhang biyado Laki ng kalaban mo. Ano? Ano ngayon kung malaki siya? Malaki ho. Maniwala kayo sa akin! Kayang-kaya ko siyang patumbahin! Kaya mo yan? Magtiwala kayo! Sige mo! Good luck, ha? Galingan mo, Alwich. Malaking gusto ko sa'yo, ha? Ay, ako rin. Ano? Simulan na natin ang laban. Oh, Jordan! Elric! Jordan! Ano? Pumuwesto na kayo. Sige. O, saan kayo? Saan kayo? Ha? Ay, dating gawin ha! Kung sinong matumba ng 3 beses, talo na! O di kaya kapag pa kayo at hindi pumangas sa loob ng 10 segundo, talo na! Matirang matibay sa larong to! Patayan ko patayan! Ano, handa na ba kaya? Hoy! Tara kami. Hoy, simulan na ang laban! Woo! Hindi ka obras sa akin. Pababagsangin kita. Ganon? Ha! Huling gabi mo na to! Tol, wala na! Ganun, ha? Ah, sige! Ano? Tumba si Elric! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! 5! Ano? 6! 7! 8! Ano? Tayo na, tayo. Tumayo si Eric ko! Uy! Hindi pa tapos ang laban! Ayos! Talagang hindi pa tapos ang laban! Hindi ko pa kasi nababasag ang mukha mo, Jordan! Halika rito, bata. Hoy, banatan mo. Ipatitikim ko sa'yo yung suntok ng kamatayan. Tol! Kumati ka, Tol! Ito rin sa'yo! Yun! Yun, napuruan! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Ayos! 5! 6! 7! Hoy! 8! Panalo si Eric! 10! Panalo si Eric! Panalo na! Hindi na bumangon si Jordan. Oh, paano yan? Sabihin si Elvis sa panalo. Hanggang dyan ka lang pala Jordan! Yampa! Natin! Aray, sakit, aray. Ano ka ba? Huwag kang ngang malikot. Ginagamot ko yung mga sugat mo. Ang sakit talaga Para ka naman bakla Pagkatapos mo makipagbasagan ng mukha dun sa fight club, eto magrereklamo ka, umaaray ka sa sakit. Grabe ka naman, Joyce. Umaray lang bakla na kaagad. Ayan tingnan mo nga. Grabe yung sugat mo sa labi. Kahit naman pumutok pang labi ko kissable pa rin naman, di ba? Che, migil ka nga. Diba? Alam mo, Joyce, my loves, isa lang ang gamot dyan. Sa sugat na yan, ha? Ito. Oy. Naku, tigilan mo ako, Elrica. Naku. Ano? Yan. Hindi mo ba bibigyan ng kiss ang ever-loving boyfriend mo? Hindi. Oh? Ayoko nga. Bakit naman? Kasi matigas ang ulo mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tigilan mo na yung pagsali dyan sa fight club na yan Pero hindi ka nakikinig sa akin.
Ano ba kasing napapala mo dyan sa pakikipagbasagan ng muka, ha? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Ewan ko ba? Oh. Pero hinahanap pa ng katawan ko eh. Ano? Oo, saka alam mo, kapag nananalo ako sa suntukan, tulad ngayon, parang ang sarap sa pakiramdam. Maganda kasi yung hinahangaan ka, tinitingala ng mga tao dahil ang galing-galing ko, ang tapang ko. Tapos, alam mo yun, nakakadagdag sa pagkalalaki ko. Hindi sa pakikipag-away na papatunayan ang pagkamacho ng isang lalaki. Alam mo, Elric, mas maganda kung tinitingala ka ng mga tao dahil mabait ka. At hindi yung tinitingala ka dahil marami kang ipinanalo sa pustahan. Basa na ang papel mo sa buong barangay natin. Alam mo ba yun? Kilala ka na dito bilang pinakawalang hiya at pinakamasamang nilalang sa mundo. Wala akong pakialam sa sabihin ng iba laban sa akin. Importante, ako ang hari ng... Hari ng ano, ha? Hari ng basag ulo? Ay naku, Elric, hindi ka talaga nag-iisip, ano? Paano na lang kumapahama ka dyan sa ginagawa mo, ha? Okay. Sige na, titigil na ako. Huwag ka nang magalit sa akin, ha? Oy, sana to pa rin mo yung sinabi mo sa akin, ha? Tandaan mo, para din naman sa'yo ang ginagawa ko. Ano? Boyfriend mo na ang basag ulerong yun? Ha? Oo po, ma. Hindi ako papayag, Joyce. Hiwalayan mo yan sa Elric. Pero, ma... Bakit siya pa ang ginusto mo? Ang dami naman lalaki dyan. At saka ano bang alam ng Eric na yan? Wala! Puro basag ulo lang ang alam ng buwisit na yun. Elric ko... Lita, nasa hustong gulang na si Joyce. Alam na niya kung anong tama o mali. Oo nga. Kung mahal nilang isa't isa, hayaan na lang natin. Ikaw talaga, oo? Kinukonsinti mo pa yung anak mo? Sa totoo lang, wala akong nakikitang mali kay Elric. Berto, bulag at bingi ka ba? Alam ng buong barangay ang likaw ng bitukan ng lalaking yon. Siya ang pinakawalang hiyang tao dito. Hindi naman. Anong hindi? Nararamdaman ko naman na mabait si Elric. Kung napapasabak naman siya sa away, pinagtatanggol lang niya ang sarili niya. Yun na nga eh. Mahilig maghanap ng away yan si Elric. Kapag siya na pangasawa ni Joyce, magugulo lang ang buhay ng anak mo. Maaaring saktan lang niya ang anak mo kapag naging mag-asawa na sila. Hindi naman siguro. Hindi naman. May isip naman si Elric at saka wala namang ibang bisyo ang lalaking yun. Maliban sa pagsabak sa mga away. Away kalye. Sa totoo lang, mas gusto ko na si Elric para kay Joyce. Kasi may pagtatanggol niya ang anak natin. Kesa naman sa lalaking lampa mapangasawa. Ay, nako, ewan ko sa Iberto. Ang kitid ng utak mo. Ay, nako, ako pa ngayon na makitid ang utak. Ang punto ko lang naman, hayaan mo na si Joyce na magdesisyon sa buhay niya. 23 na yung anak mo. Hindi na batang paslit yan. Ay, basta. Binalaan ko na kayo. Ngayon, kung ayaw nyo makinig sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Hi. Ano, kumusta ng girlfriend ko? Elric! Ikaw pala! Tagal mong di nagparamdam sa akin, ah. Pasensya ka na. Marami lang kasi akong tinapos na project sa school eh. Tsaka alam mo naman, nag-working student ako. Kaya sobrang pagod ko nitong mga nagdaang araw. Pero huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin naman ang priority ko eh. Talaga? Sisikapin ko pa rin magkaroon ng mahabang panahon para sa'yo. Ha? Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo eh. Sa pamilya mo. Ikaw lang ang nagtatrabaho. At saka, kahit na hindi tayo nagkita ng ilang araw, palagi ka namang tumatawag sa akin sa messenger para kumustahin ako. Kaya okay na rin. Pangako naman babawiin ko talaga ang lahat ng mga araw na sinasabi mo na sayang. Kasi nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Eto. Tanggapin mo. Wow! Ang
paper bags naman ito. Oh, anong mga to? Anong laman ito? Tingnan mo. Oh, wow! Ito yung mga sapatos na sinukat ko nun sa mall, pero kailan di ko nabili nun? Ay, Sabi mo Elric. kasi, gustong-gusto mong bili ng mga yan, kaso Oo, wala kang pera. oo. Ayan, binili na kita. Ay, gusto ko nga to. Bukod dyan, ibinili din kita ng 2 terabyte na USB flash Ay, drive. galing! Para hindi ka na palagi nangihiram sa kapatid mo. Thank you. Uy, salamat Salamat, Elric. Pero alam mo, hindi talaga ako makapaniwalang binili mo tong mga sapatos na to. 4 na pares to At alam nating pareho na mahal ang mga ito. Baka naman wala ka ng pera. Huwag kang mag-alala. Marami na akong naipon Basta lahat ng bagay na binibigay ko sa'yo, bunga lahat niya ng dugo at pawis ko. Ang dami mo nang nire-regalo sa akin simula nung naging boyfriend kita. Mga branded na pabango, damit, mga burloloy, yan, mga pagkain. Ikaw naman ang sumasagot. Teka, baka naman lahat ng to galing na naman dun sa Fight Club, ha? Yung kalahati ng kinikita ko, oo, nanggaling sa Fight Club. Madalas kasi akong nananalo nito mga nagdaang laban Yung kalahati sa sahod ko sa work, yun naman ang idinagdag ko dyan. Madalas kasi ako mag-overtime. Elric, alam mo, na-appreciate ko tong mga regalo mo sa akin. Pero kasi, hindi ko maiwasan mag-alala sa'yo Ilang beses ko ba namang sasabihin sa'yo? Kaya ko naman ang part-time work ko dun sa Fight Club. Kilala ko dun. Maraming pumupusta sa akin. Kesa noon. Alam kong hindi ka papipigil dyan sa obsession mo sa pustahan at basag ulo na yan. Basta, palagi ka nalang mag-iingat, ha? Elric, kumusta na kayo ni Joyce? Ayos naman kami pareho. Masayang-masaya nga siya kasi ibinili ko ng sapatos na gusto niya isang araw. Pagkatapos kahapon, binili ko naman siya ng bag kasi sabi niya, kailangan daw niya. Wow naman. Jackpot sa'yo si Joyce. Biruin mo, ikaw ang naging department store niya. Teka. Bakit ka ba bigay dyan kay Joyce? Yung kasi ang way ko para makabawi man lang sa kanya. Hindi ba nga, busy ako sa pag-aaral saka sa trabaho. Tapos may Fight Club pa ako. Kaya sinusunod kong lahat ng layo ni Joyce para ma-feel niya na masaya siya sa feeling. Baka naman ginagawa mo yun umabuso na yung girlfriend mo. Hindi naman. Ha? Hindi, kilala ko si Joyce Hindi naman siya materialistic na babae. Saka lahat ng ibinibigay ko sa kanyang mga regalo, kusang loob yun. Lahat ng yun. Sa bagay, pera mo naman yun. At girlfriend mo naman ang pinagkakagastusan mo. Sana lang talaga huwag kayong maghiwalay. Siyempre naman, talagang hindi mangyayari yun. Tsaka, bakit mo ba naisip na magkakahiwalay kami? Di ba ayaw sa'yo ng mga magulang niya? At saka, di ba nga, kapitbahay ko sila? Alam mo ba, may lalaking palaging dumadalaw kay Joyce. Ha? Sino? Anong edad at saka itsura? Mas gwapo sa'yo, pare. Tisoy Totoo yun, pare. Mukhang mayaman. Nakita kong close na close niya ang mga magulang ng girlfriend mo. Hindi ko alam yun Hindi bale. Itatanong ko kay Joyce kung sino ang lalaking yun. Kaya ikaw, Elric, huwag kang pasisiguro dyan sa girlfriend mo. Hindi naman sa pagiging nega, pero baka magising ka na lang na, yung girlfriend mo, kaalong na ng ibang lalaki yan. Sige ka. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Joyce, akala ko hindi ka na makikipagkita sa akin dito sa park. Bakit ba ayaw mo kong kausapin? May problema ba tayo? Elric, kaya ako pumunta dito para makipaghiwalay na sa'yo. Ano? Break na tayo. Joyce naman,
Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan. Pakiusap. Hindi ako nakikipagbiruan. Babalik na kami ng mga magulang ko sa Guimaras. Kaya hindi na tayo magkikita pa. Pero... Sorry, pero... Desidido na ako. Na-realize ko na walang kahahantungan ng relasyon nating to. Yun lang ang pinunta ko dito. Sige, aalis na ako. Teka, sandali. Pumayag na ba ako makipaghiwalay sa'yo? Hindi naman, di ba? Pumayag ka man o hindi, wala ka na ring magagawa. Sige na, aalis na ako. Teka, may iba ka na bang mahal? Yung ba yung lalaking madalas dumalaw sa'yo? Siya ba ang dahilan? Sige. Aaminin ko sa'yo. May iba na akong mahal. At sasama siya sa amin pabalik ng Guimaras. Joyce naman, ang tagal na ng pinagsamahan natin. Ginawa ko naman ang lahat para maramdaman mong espesyal ka sa akin. Ibinibili kita ng gusto mo para lang ma-feel mo na priority kita. Pero hindi na ako masaya sa piling mo. Joyce. Ang pag-ibig kasi, hindi lang naman nababase sa pagbibigay ng regalo. Sorry, pero buo na ang desisyon ko. Makikipag-break na talaga ako sa'yo. Sige. Kung hindi ka na papipigil yan sa gusto mo, ibalik mo lang sa akin yung lahat ng mga niregalo ko sa'yo. Ano? Balik mo. Ganyan ka pala? Akala ko ba voluntaryo mong ibinigay sa akin ng mga yun? Tapos babawiin mo din pala? Ano yun? Nagre-regalo ka lang ba sa akin? Kasi may mahihita ka tapos ngayong wala na, babawiin mo ng lahat ng basta-basta, ganon? Ibalik mo lang sa akin lahat. Wala akong ibabalik sa'yo. At bakit? Nakinabang ka rin naman sa akin, ah. Sinunod ko naman yung hilig ng katawan mo, kaya quits lang tayo. So, totoo palang sinasabi ng mga kaibigan ko. Materialistic ka din pala. Hindi sa pagiging materialistic, pero yung mga binigay mo sa akin, kabayaran yun dahil nakinabang ka rin naman sa akin. Sa katawan ko. Ay nako, tama lang palang desisyon ko na hiwalayan ka, na i-break ka kasi sumbatero ka. Pwes, wala akong ibabalik sa'yo ni Singkong Duling. Diyan ka na nga! Teka, Joyce! Bumalik ka dito! Joyce! Please naman o! Huwag mo namang gawin sa akin to! Joyce! Joyce! Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping may karapatan bang bawin ang mga regalong ibinigay sa ex. Ang pagbibigay po ng libre at walang hinihintay na kapalit ay itinuturing na act of liberality. At sa Civil Code, ito ay sinasaklaw ng mga provisions on donation. Ang oral donation ng movable property tulad ng alahas, gadgets, purses o bags at pera ay valid po naman. However, kung ang halaga ng ibinibigay ay lagpas sa 5,000 piso, nire-require po ng Article 748 ng Civil Code na ang donation at ang acceptance o pagtanggap dito ay dapat na in writing. Otherwise, void o walang bisa ang donasyon. Sa kwentong tampok natin ngayon, ang mga regalo po ni Elric, mga branded na damit, pabango, pares-pares na sapatos, bags at maging alahas ay hindi naman po nasusulat. Hindi din naman po natin kasi nakagawian ang pagpirma ng deed of donation kapag nagre-regalo, maliban na lamang kung real property tulad ng lupa, lupa't bahay o condominium unit ang inireregalo. Tulad po ng nabanggit, ang mga ito po ay sinasaklaw ng Civil Code provisions on donation and therefore should have been in writing dahil obviously lagpas na po sa 5,000 piso ang halaga ng mga ibinigay ni Elric kay Joyce. Dahil dito, may legal pong basehan si Elric para bawiin ang mga iniregalo kay Joyce. Weird po ano? Pero yan po ang isinasaad ng batas. At para po sa mga nasa sitwasyon na katulad ni Elric na nagbigay ng todo-todo pero binaliwala lang, kaya't gusto na lang bawiin ang mga ibinigay, binibigyan po kayo ng batas
under Article 1132 ng Civil Code ng hanggang 4 na taon para mabawi ang anumang movable o personal property na iniregalo ninyo kung in good faith po ang recipient. 8 taon naman kung hindi po in good faith ang tumanggap nito. Kung hindi po babawiin within that period at uninterrupted ang possession ng recipient sa mga iniregalo sa kanya, abay tuluyan na po siyang magmamay-ari nito at hindi na maaaring bawiin pa ng nagbigay. Ito po yung tinatawag na acquisitive prescription pabor sa recipient. Samantala, dagdag pong kaalaman patungkol sa donation. Kung ang idodonate po ay real properties, lupa at bahay o condominium unit, kailangan po na hindi lang in writing ang donation at acceptance. For validity, requirement po na ito ay in a public instrument. Ibig sabihin, duly notarized ng isang legit na notary public. Sa sitwasyon pong ito, maganda din na ang donation ay annotated sa title ng property sa Registry of Deeds, lalo na po kung hindi agad ililipat ang title ng property sa pangalan ng donee o yung pinagbigyan. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!